after nitong mga hearing o during itong mga hearing, iritang-irita to si Robbie at may inireveal siya tungkol kay Senator Jinggoy. Actually, pwede ngang magdemanda si Senator Jinggoy. Malamang. Tapos, pinapakita rin yung mga video na, alam mo yun na medyo may kalambutan ng mga sagot. Tapos yung mata, pagtataray niya, na lahat ina-associate niya sa pagsasabing may kabadingan nga ito. Kaya may double life na tinatawag itong si ating senador Jinggoy. Talagang for libel yung ginawa ni Robbie. Ka dyan, yung iba rin, tinitingnan daw yun na parang diversionary tactic di umano para malihis yung usapan doon sa flood control. Hindi ko hahayaan na magkaroon ng ganitong imahe. Lalo na may pamilya at may mga anak siya. May mga anak ni sa senator. Mga Marites! It's Monday, 101 days to go before Christmas at 3 episodes before +1, mga Marites. Alam nyo na yun. Di ba kompleto pa ang Fab 4, Lunas ngayon? +1, di ba? Ano yun? Bago ang lahat, mga Marites. Bati muna ako sa inyo bago chikan. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Nalilito pa rin ako sa +1, ang Betable Professor, Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia, ang layo ng mic. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. Hinarangan ng convoy. Welcome to Marites University! Diba? Saya-saya ba? Tayo saya-saya. +1. Hindi ko rin alam. Pero 101 na lang talaga? Oo, 101 na lang. Taray. +1. Bakit may +1? Ako. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. Nakuhanan yata yung ano mo. Ano nakuhanan? Galaw-galaw nung kanina. Grabe. Alam, nagkuhan. Na-save. Na-save. Bongga. Na-screenshot. May scandal na ako. Oo. Okay, mga Marites. Simulan na po natin ang isang linggong Chismis! Ito. Vice ganda. Panlaban kay Sara Duterte sa 2028 ayon kay Director Love Diaz. Napanood ko yun. Sa isang podcast po yan. Interview sa TV5. Yung podcast din muna ni kay Antonetta Downer at saka kay Direk JP Haba. Iba pa yung napanood ko. Yun yung kanyang di ba? Siguro kinuha na nila ron. Pero yung po, believe na believe si Director Love Diaz sa mga siguro ng mga statements ni Vice at ayan, di ba? Ayan, di ba ang kanyang sinabing yan, di ba? Ay, hindi, meron pang meron pang isa pang sinabi na yung talagang Sinabi talaga niya yan? Hindi yan yung isa kong kaya yung isa ito, kami Pero ito, kinuha niya talaga to? Sa akin yung iba yung nasa inquiry na nabasa ko Sabi niya, at pag nanalo na sila, mag-resign si Vice, may president na tayong alam mo, ano ko dyan, isang yung hopelessness na siguro ng sino na lang tao, di ba? Hindi yung parang dumating na siya sa punto talaga na. Ito na lang. Kasi no offense meant to Vice. Dahil si Vice mismo, sinasabi niya, di ba, na hindi siya tatakbo. Qualified. O hindi niya nakikita yung sarili niya. Pero para kay Love Diaz, nasabihin na niya yon. Alam mo yung hopelessness na talaga na ano pa ba? Kasi winnable naman talaga si Vice kung pairalali ito kasikatan niya, di ba? Pero sinama mo yung mga ganong matitinong mga makakasama. Kaya sabi, papanalunin ko gagamitin lang daw si Vice. Pero may logic sinabi niya. At may presidente na tayong matino. Dahil, pag na-elect na, ayaw na ni Vice. Yun na mahirap. Seryoso siya diba? Mukhang seryoso. Kasi napanood ko yan doon sa TV5. Di ba yung may mga mokong tuloy. Yung mga matatandang, ano ba siya sabihin ko? Yung mga veterano. Yung mga bokong, matatanda. Grabe ka naman. Okay na tayo sa veterano. Pero yung mga dalawa veteranong journalist. Yan nakalimutan ko mga pangalan. Parang yung grupo. Meron pa rin ba yung wag po? Yung nagiinuman? Parang gano'n doon. Nandun si Love Diaz. Yun yung nakita ko. Okay.
O, diba? Diba? Para lang daw may ipang tapat dito kay Vice President Sara Duterte kasi nga naman, ang lakas din, marami ring mga ano sa kanya. So, tama, palakasan. Ka-open naman si Vice, di ba? Yung opinion sabihin niya, natin kay Vice. swak naman, di ba? Grabe, si Vice talaga. Oo, di ba? Malay natin kung seryosohin, ano ka ba? Sa dami ng mga panawagan ngayon. Oh. Well, sa totoong buhay, matalino si Vice. Yes. Oo naman. Oh. At saka ang updated dami siya. nang pumasok sa senador, congressman na... Hindi kasing talino ni Vice. Exactly. Na galing, ate sasabihin ko, galing sa showbiz ha. At malay niya si Vice, parang hindi ko naman nakikita sa kanya mangungurakot. Oo, bilang bilyonaryo na Hindi siya. natin pinag-isipan talaga. Kinonsider na rin. Kinonsider talaga natin. Hindi. Pero kasi parang lahat naman kasi na-try na natin eh. Oo. Nag-try na tayo ng lahat ng klase ng ano. Kahit nung araw pa, trinay Oo, na. Kaya tinry lang, na. iba So, talaga. Malay natin. Oo. With MU University na mag-handle ng PR niya, why Wow. not? Grabe. Wow, tayo talaga. So, Pero alam niyo, sa si D na magiging presidential spokesperson. Oh, why not? Ano ba yan? Ikaw, ano ka? Ano kukunin mong ahensya ng pamahalaan? DPWH. Ay, huwag na ayoko. Aray! Hindi, Ano anong bet mo? malulunod ako? Sa customs na lang. Dahil nakmatindi pala. Easy. Easy, oh. Gusto ko natin ano niyan. Mas Grabe madali kayo. doon. Laro-laro lang naman, ano ka ba? Ako kaya Sa ano? mapag-aaral, ikaw. Foreign Affairs. Wow! Para travel. Travel. Si Rosa sa DSWD. Ay, hindi. Ay, Ayoko. tourism yan. Tourism ako. Ay, taray na ng tourism. Una-una, as if naman, i-consider tayo ni Vice. Correct ka dyan. Pero Vice, if ever, tourism na lang ako ha. Ako ba sa Foreign Affairs? Bago tayo magpatuloy, Para pasalamatan muna malulungkot natin ako ng mga nagpakulay sa atin. Si Becca Laksamana, Thank you po. $19.99. Becca At Laksamana, si na-miss ko yan ha. Dati natin Rizel yan. Malyares. Euro. 1.99 euro. European something. 1.99. Euro to. Tama? Yes, si Becca, familiar na familiar yan. Lagi nating ano yan. Laksamana. Laksamana. Ito mga Marites. Vanessa Gary Laksamana. Valenciano, kinundina ng ilang followers dahil sa stand on the late Charlie Kirk. PhD Marites mo to. Yes. Ang ginawa sa kanya. Sa mga Marites, baka hindi sila masyadong familiar kung sino si Charlie Kirk. Isa siyang American rightist. Tama ba? Oo, rightist kasi na. siya, very supporter talaga siya ni Donald Trump, President Donald Trump. At the same time, Christian na talagang very brave Christian na nagkasabi talaga basically debate. Nakikipag-debate sa mga campuses, mga yan. Well, si Charlie Kirk, napapanood ko na kasi siya before. Lumalabas siya palagi sa Reels, sa mga TikTok, So, ang madalas ko lang na napapanood sa kanya, kapag nagde-debate siya about abortion, definitely, he's anti-abortion. LGBTQ. Well, somehow, nakikita mo, he's also not pro or anti-LGBTQ++, and especially trans. Ayun na. Yun ang mga, nakikita ko mga video niya. Yung sa political something ganon, hindi masyado naglumalabas sa akin eh. But basically yun siya. So parang si Charlie Kirk is the kind of person na you like him, pero maaaring yung kalahati gusto siya, pero kalahati ng population possible na galit talaga sa kanya. Ayaw sa kanya. Dahil sa mga stand niya, dahil sa mga ano niya. So last week, I forgot the exact date. Grabe yung he was shot here in the neck. Malapitan yun ha. Correct. Sa Utay, tama ba? Yeah. Na isang university kung saan nandun din yung kanyang wife, her beautiful wife, and his beautiful wife kids. and his 2 children. So, grabe din yon. In broad daylight nangyari yung... At katabi pa. Parang Grabe security, ganun lang Eh, hindi mo naman talaga maano eh. Nakakaloka. So anyway, go ahead. Anyway, yun na. So, dito lumabas yung kanya-kanyang stand. Marami ding mga Pinoy na parang somehow affected. Nag-post sila ng kanilang messages, ng kanilang kung paano sila na-hurt or sa naging death niya. Isa dito yung mag-asawang Gary Valenciano and
Miss Angeli Pangilinan. So si Gary, as we all know naman, we've known Gary V as talagang Christian. Saradong ano din yan, oo. Christian, oo. And every time na magkakaroon niya ng opportunity, whether sa show niya, whether nakatabi mo lang siya, sometimes he will even pray for you and he will talk about the gospel. So, sabi naman niya dito, Ang sabi niya? ay, hindi pala niya sinabi na ano. But may mga ibang posting kasi na sinasabi na yun nga, maybe hindi mo magugustuhan lahat ng stand niya. But somehow, hinahangaan siya dun sa kanyang grabing pananampalataya. Yeah. Kasi how he share it. So, nag-post si Gary, grabe. Nagulat din ako sa mga nabasa kong iba. Pero, but knowing Gary, napakabait naman, nakakayala natin, may mga nag-comment. Oh my God, isa sa mga comment, I am very disappointed in you posting this. Ganon. Kasi they are anti-Charlie. They don't like Charlie. Kasi nga dahil doon sa mga stand niya about abortion, LGBTQ, ganyan na, iniuugnay niya doon sa kanyang paniniwala at doon kay Papa Jesus sa Christian. Galit sila. Actually, galit sila kay Charlie. Tapos sa post ni Gary, parang kinakampihan niya at pinupuri niya. Kumbaga as a Christian, hindi nila matanggap na parang wow, bilib na bilib siya kay Charlie or ganyan. Ganon. So si binabash ngayon si Gary. Yeah. Ano yung pinakamatinding? Ano yung mga pinakamatinding binato kay Garvey dyan? Pero sinagot ni Gary yung iba, like sabi niya nga, parang God-bless niya. Ganun talaga Then, pero yung like sila Joros Gamboa, magaganda yung comment nila. Sinasangayunan nila yung paniniwala ni Gary. Yes, si Donna, si Vina. Mga Christians yan Ano pa ba? Meron pa. Sinulat ko to kaya. Basta may iba dito. I-unfollow na raw nila si Gary V. Sa mga ordinaryong citizens, pero sa mga celebrities, wala naman. I-unfollow na raw nila, etc. Di unfollow nila. I mean, ang ano ko naman, talaga naman, ako, hindi naman natin siya masyadong kilala, di ba? How he really is. Pero ang kinokondemn kasi dito, yung killing, yung pagpatay, di ba? Whether kung ano man yung belief niya or kung ano man. Dapat hindi umanto sa ganon. Yes. Pero lalo na sa Amerika sila. Pero naaliw naman ako dito sa isang nabasa ko na post about him din ng isa kong ka-Facebook. Sabi niya nga, parang may bad word. Sabi niya, parang pasneya kayo ng mga Pinoy. Nagalit kayo kay Charlie Kirk or masyado kayong affected. Samantalang yung nangyayari sa bansa ninyo, hindi wala man lang kayong say. Tama din naman. Diba? Ano mga Pinoy nga naman pag doon, nagko-comment. Pag sa sarili nyong bansa, dead ma kayo. Naalala mo si Liza Soberano dyan. Sabi niya maraming educated Americans kaysa doon sa mga Filipino. So, anyway. May punto pala siya. Oo, yung pala yung isa sa... Naisingit ko lang yun. So yun lang. Parang nagulat lang din ako na Gary was condemned because of... Oo nga, parang nakiramay dahil minamatay. At saka sinasabi lang ni Gary, yung kaninang may mga grupo talagang naniniwala sa ganun May mga grupo talagang hindi pabor sa abortion o pabor sa abortion, di ba? Or galit kay Trump. Kasi marami ding Pinoy na galit kay Trump. Siguro yun, feeling ko baka yun. Actually, I think it's more... Kasi pro-life naman si Charlie, di ba? Oo. Pro-life siya, di ba? Against siya sa pero baka abortion. din galit din yung mga LGBTQ kasi somehow he's against that. Possible din. May ganun sa Si Bible Bill. Nagagamit yung Bible. Tama ka. But still. Pero kasi na-deads na. So parang diba naman. Saka ang parang point ko, kung meron mga nagmo-mourn about him or... Respeto nyo na lang. Exactly. Brutal yung pagpatay. Talaga may comment doon na disappointed ako sa iyo. Mag-unfollow na ako. O di unfollow niyo na si Gary. Sabi naman ni Gary sa kanila, I understand, God bless you. Tama lang yung simple lang, sagot. alam mo naman yun. Diba? Okay, diretso na tayo mga Marites. Ito, Bella Padilla, nababadoyan nga ba kay Heart Evangelista? Uy, ikaw nagsabi Mr. yan, Fun ba Mr. yan? Ano Fu? to? Hindi, kasi ito, jump into conclusion. Then, may interview kasi si Bella Padilla kay
Karen Davila. So syempre, Karen na naman. Oo, ito si Karen Davila. Palit-palitan lang sila nila Corina. Correct. Si Karen Davila, may interview siya kay Bella Padilla dahil kailangan lang niya mag-promote ng pelikula. Kaya syempre, hindi naman pwede pag Karen Davila, alam nga mag-promote ka na ng pelikula. So ang ginawa, in-interview siya. Una, syempre tinanong yung buhay niya sa London, nung nag-stay siya sa London, etc. Tapos nabanggit yung mga Nipo babies tsaka Nipo wives. Pati yung wives meron na rin. Eto na Tapos, pala. yun Dumami na, ha? napanood ko kasi medyo yung edited version na ayan na, in-splice na. Para nasabi niya na sa London, parang hindi siya nakakita ng mga tao na from head to toe branded ng damit. Oo, tsaka parang low-key lang sila or True. fashionable pero hindi kailangan naka-flaunt yung mga brands. Mga tao yan, hindi Mga mga tao. fashion Oo, icon ang Or sinasabi. citizen mismo ng... ng lugar na pinanggalingan niya. Oo So parang naman din. ganyan. Tapos so ikaw hindi ka ganon, parang may ganong tanong. Tapos parang I'm sorry ha, para kasing nababaduyan ako. Sabi niya, nababaduyan may daw ganon. siya na Yan na. Sa sarili niya yan, nag-flaunt. Una, nagpo-flaunt, tapos from head to toe, lahat kailangan may brand Branded, oo. na kailangan mahal, ganyan. Tapos fino-flaunt mo, ganyan. So, siya daw, sa sarili niya, nababaduyan daw siya. Di siyempre, ang comment ng mga netizens, so ibig ba sabihin na babaduyan ka rin kay Heart, etc. etc. Finid agad Oo, pinit agad. Siyempre, hindi naman live yung interview. Recorded naman yon o taped na yon. So, hindi siya makaka-react. Unlike kung Marites University yon, Pero hindi ba mababasa nag-react natin. si Bella doon? Wala, hindi naman kasi Or tape baka na yun. naman nga na... Reaction yun ng mga netizen. ng mga Reaction nanonood. Ayaw nga pala, reaction na Reaction na yon ng Oo nga pala. magka-upload. Oo. Tapos, yun lang naman. So, hindi naman yung tahasang sinabi na Si Heart yun. Si Heart yun. Unless nag-i-interview, kunwari si Kari, sabi, ibig sabihin na babaduyan ka kay wala Heart. namang ganon. Wala ganon. namang ganon. Ang binanggit lang ni Karen was Nipo babies and Nipo wives, sabi niya. So, na nauuso na ngayon, ano na ngayon, may mga storya, kwento, ganyan. Tapos, Ikaw, Nepo, ano ka? Magkakaroon na din yan, Nepo Yaya. tapos hindi tinanong din siya. Di ba mo Nepo Yaya? may chance. Binibigyan ni sino ba Small yun? Laude. Aso nga, di ba? Nipo dogs. Sarap. Nipo Hindi, dog. natanong din siya tungkol kay Senator Robin Padilla. Na Kasi- tito niya. Ay, tito ba? Pinsan. Pinsan. Parang pinsan ba? Anyway, Tito. Parang tito. Hindi yung sabi. nanay Tito. niya ang pinsan eh. Tito. Ay, basta ka Ah, mag-anak. basta Anyway. kamag-anak. So parang ikaw naman, ano man ang masasabi mo kay Senator Robin Padilla? Parang tinanong Bilang din siya, ano? Bilang senador. Bilang Bilang senador. kamag-anak, bilang ganun. Inamin ni Bella na magkaiba silang tao at meron silang mga paniniwala na hindi swak sa Yeah. isa't isa dahil magkaibang tao sila. They're two different people. So may mga issue si Senator Robin na hindi siya sang-ayon o hindi yun ang kanyang paniniwala. So, hindi naman siya nabasa ko rin nagpaka yan. showbiz na, hindi okay lang naman because it's my tito or wala siyang gano'n. Inamin niya na they're two Pero different silang people ano, kaya expected na magkaiba Magkaiba sila sila. ng opinion sa mga bagay-bagay. At may mga opinion si Senator Robin o may mga issues si Senator Robin na hindi Hindi niya niya sinusuportehan. hindi niya value yon. Yes. Pero hindi siya babadayong kay Heart. Hindi naman tinanong. Huwag mo naman ilagay yung ganong salita. Natanong ko lang naman. Yung mga netizen ang nag-react. Pero inamin din naman kasi ni Bella before pa na hindi naman talaga sila close ni Senator Robin. Yun lang. Ito close siya. Magkaiba silang tao Mga Marites. they're Bong two Navarro at Jong Hilario, kabado bilang host ng Your Face Sounds Familiar. Prof? Yan ang close sila. Kasi nga siguro, dati 2015 nag-umpisa yan, at minsan na naging, hindi ko alam kung naging grand winner dyan si Jong. Sila nga ngayon ang mag-host nitong bagong edition na to ng Your Face Sounds Familiar na magsisimula na po yan sa ngayong October. So may mga shoot-shoot na sila. Ito ginaya si Lady Gaga, si Bruno Mars. Diba, Lady Gaga daw siya dyan. Ito Bruno Mars. Sabi nang makachika ko itong si Paring Vong, sabi niya, hindi naman sila bago kasi lagi naman silang nagkakasama na, especially sa Showtime everyday. Pero since ito yung may ginagayang mga iba-ibang mga music icon, celebrity ang mag-aano, na-excite sila. Sinabi niya, yung script at yung mga pagbabago, na dalawa sila before kasi isa lang. Like si Billy Crawford, sino pa ba yung mga nag-host niyan before? Malay ko ba? Hindi naman ikaw nakatanong ko sila. So anyway, sabi nila na may pressure kasi, well, bagong tandem at saka parang medyo matagal bago bumalik uli sa ere itong Your Face Sounds Familiar dahil nga nauusong-usat. Maraming talent na mga Pinoy.
Si Vong Navarro, Alam ko si Paolo. na nag-ala Lady Gaga siya dyan. Ito si Bruno, si Jong na nag-ala. Paolo. Bruno Pontis. Mars Chuchu. Pictorial. Sabi ko pa, Promo ano nila yan mga promo at chuchuchu nila yan dyan. So, ang tabayanan niya mga kapamilya, lalo yung mga tagahanga nitong Your Face Sounds Familiar dahil sila ngayon ang mga bagong host. Yung mga celebrities na sasali, hindi pa nire-reveal. Yun lang. hindi ba dating host si Billy? Billy lang ang natatandaan ko eh. Billy Billionario. Charot. The rest hindi ko na alam kung parang sino si yung Billy una. nga. Si Billy lang since day one. Sa Boys Kids. O nasa Voice Kids as judge. Ayan na. Eto, national artist Ricky Ricky Lee, bongga ang naging book launch. Ricky Lou. Oh yan, hindi nag-launch si our national artist Sir Ricky Lee ng bago niyang 2 libro, ang Pinilakang Tabing at ang Agaw Tingin sa Manila International Book Fair. na meron pa ba o tapos na? Tapos na kahapon. Tapos na. Nitong weekend lang po yun na naganap sa SMX. So actually, napakaganda na naging book launch ni Sir Ricky. And Lee. Lou. Ricky Lee, ano ka ba? Sir Ricky Lee. Alam mo, Oh my nakatushot God. kasi tayo, kaya natatawa, hindi ako makareact ng bongga. Ano ba? Tushot. Oo, Wala ka solo, kahit gumanon ako. Oh, I see. At saka sinisilip talaga But nila. anyway, eto nga. Ang ganda na naging launching niya. Bukod doon, para akong, sabi ko na sana yung energy ko, kagaya ng energy ni Sir Ricky. Sa pagsusulat. Hindi lang pagsusulat. Ang dami niyan talagang nagagampanan. Mhm. Pero kita naman natin, di ba, parang sobrang ano pa rin yung energy niya and everything. At At his his age age, talaga, yeah. oo. So ayan nga, halos hindi din tumitigil sa kasusulat. Pati ngayon, may bagong libro. But naging invited niya din dito or present, talaga naglaan ng oras sa kanya. Ang ilan sa mga, kaya lang artista rin na yung karamihan dito, nakaganap na sa obra niya or sa mapatelevision man to or mapapelikula. Well, ilan sa kanila ay sina Agot Isidro, Kailin Alcantara, si Luis Alandi, Jericho Rosales, Judy Ann Santos, Michael V, Chai Ponasher, tas ang tumayong nag-host, sina Jackie Lu Blanco at si Pai Ramos. Tapos, ang naging konsepto, di ba, napakarami naman talagang nagawa akda ni Sir Ricky. Oo. Sa pelikula, parang si Sir Ricky ata nagsulat, pumili siya ng mga dialogue or ng mga linya, mahaba, na binasa nitong mga binanggit kong artista. At yung pagbabasa nila, siyempre parang monologue or something. Ang galing, sobra. At isa sa nakakaaliw si Michael B. Grabe, pinalakpakan talaga si Michael B. Pagtayo pa lang. Pagtawag pa. Ibig sabihin, ganon. Sabi ko, grabe, ganon ka-invested ngayon ng tao sa pinaparody niya. Alam natin, na nung pinarody niya sa Bubble Gang, si Shala Dismaya. Dismaya. Ayun. So, basta ang galing lang. Sa kahapon, Oo, kagabi yun. napanood ko. Anong sasay mo? Oh, Natawa ka ba? Nakulangan pa nga ako diba? Nakulangan ako. Pero sabi naman ni Michael B., meron ba akong item Wala, doon? wala Yan. item. Sabi naman niya, pag daw nagustuhan ng tao, pag nag-clamor, willing siyang ituloy. Actually, ayaw na nga daw niya magmuher-muher. yun na. Sabi niya. Pero dahil nga, talaga namang, yung similarity nila, nakita naman, so yun. But anyway, going back to the launch, ayun nga, I would say na isa sa napaka-successful launching ito na talagang nakaka-touch din na hindi naman biro yung mga binanggit ko, di ba? Ng mga celebrity, ng mga artista, pero talaga naglaan ng kanilang oras. Si Jolina Magdangal pala ay nandyan din. Siya yung unang bumasa. Yun, so congratulations, to our national artist, Sir Ricky Lee. Yeah. And very grateful and very touched din naman siya doon sa presence ng mga yun. Okay, Hindi- malapit na hindi tayo Ricky dun Lou, sa... Malapit na tayo ng palapit. Grabe ka. Palapit na tayo ng palapit. Saan? Oo nga, saan? I think I have to excuse myself. Vilma Santos Icon Book now going into its third printing, Prof. Yeah, kasabay din. Actually, nauna naman kami, tayo. Umaga. Ng umaga kasi that was 11 o'clock hanggang
12:45. Tapos kasi yung kay Kuya Ricky, ano naman yan 3 to 5 ng hapon. No. Tama. 3 to 5 ng hapon. Although nandun pa kami kasi alas 8 na kami umalis Anyway, yan na yan. Hindi naman yung book launch kasi book signing lang yan. Diba? Oo, kasi nagkaroon ng ang UST Publishing isa rin sa mga kasali dito sa Manila International Book Fair na ito na ginawa nga sa SMX at nakitang-kita rin naman kung gaano rin yung mga loyal fans at supporters. Akala ko nga nung una, puro mga kaidaran lang natin Junardo ang nandun. Pero nakita natin yung mga millennials, mga bata, bumibili. At for the record ito ito talaga sobrang successful kasi yung second printing na binenta dyan sa book fair na yan ay umabot na mga nasa 1,000 something. Pero ang naging sales on that particular day, more or less 700. What? 700 pieces? Nakakaloka naman ito. Natanong ko lang. Malay ko ba dyan sa mga nangyayari? Hindi ka na 700 pesos yung kinita. Ang ano niyan, Hindi ko alam grabe magkano ka. ba yan. Okay, Hindi ko alam presyo niyan. Ang pang-presyo niya nasa Pero nandun siya. Nandun siya. Hindi Hindi kasi ko siya nagpunta natanong doon presyo. Hindi siya nagpunta doon sa booth Nandun lang siya sa press con. Kasi nga in-extend. separate. Dahil sa limitado yung oras doon sa baba kagaya limitado nung yung kay Kuya Ricky. Kasi marami rin pasing nag-launch nandiyan yung lipad nung sparkle na si Mika. Diba? Kita mo naman to si Salamanca. Pati si Chuck Smith. Tapos si Ricky, Joel Cruz, meron din siyang librong ni-launch. Puro launch sila pati si Wala bang out naman? Pati si Atom Arroyo, may book launch din siya dyan. That same Si Mr. Fu. Sir po, meron din. May book ka ba? Oo, dati. Ganyan din, di Ganyan ba? kami. Sabay-sabay yun Hindi naman sabay-sabay. Parang 1 to 2, 3, 4, 5 Ayun, to 6. yun nga, ganun ang binigay na oras. Yun ang napuntang oras kay Ate V. Tapos nire-report. Siya sa buko mo. Sure ba yun? Pero Bigyan mo nga siya. Ayaw niya. Bibigyan kita kasi Ayoko. nagsara na yung publishing house. Ako yung pinakahuling librong pinablik. Hindi UST. Hindi. So Sige. ito yung kay Ate V Sige, UST. Tapos yeah. ito, dahil nga dyan, posibly daw na within the year magkaroon din ng third printing. Kasi nga kasi available na yung mga lahat naman ng mga libro nandoon available sa National Bookstore at may pang mga online Basta mga willing mo shopping pumunta sa launch. iba yung launch. Kayo ito UST sinabi natin launch doon kayo. Batangas ang launching. Gaga UST ang publisher Parehas ba kayo pinunta? Loka to. Nandun ka, diba? Invited ka na, TV, diba? Magkaiba sila. Nandun Gusto ko siya sa kasi sa press con Batangas, sa lang. launch. Kasi kami from the baba. Bakit sa Talagang baba sila kitang-kita Ako mo. hindi. Nagsimula kami sa baba. Perma, Tapos lilipat lang namin sa taas kasi Siyempre, in-extend. active siya, kaya iba yung lugar ng press con. Kasi nung araw, mga 5 years ago, kung saan yung booth, doon na rin yung press con. Ay, masikip. Sobrang dami ng tao. So, pero syempre, activist siya, kaya dapat iba yung venue. At saka wala ng oras kasi may sumunod na sa oras Sunod-sunod talaga yung diba? So, congratulations din. So, UST. Congratulations Congrats. at Second book pa siya kaya Gusto ko sa Batangas ang launch. Halo ka to, umatid ng hindi alam. Pero magkano yung... 700. 700 something yung naging sale. Grabe yung umabot ng 700 pieces. Magkano ba yung book? Yung book nasa 1,000 plus yung hardbound. Tapos yung softbound mga nasa 700 nga yata. Bakit sila naman nabenta? Uy, hindi, Grabe ka, grabe ka. Joe. 1,000 plus. Sabi ko nga, almost 1,000 na nga yun Pesos. Plus yung mga Hindi, balita nagtapa naman doon. natin yung press ko natin dahil nga sa TV, Pesos. di ba? Yan, sa press con dyan. After Sa ng press press con. con. Yan. Ito na, natanong siya nga, tungkol dyan sa nangyayari nga, especially in Yan yung press Batangas. con. Diba, dahil kay Congressman Lebise, tinanong siya kung anong masasabi niya. Sabi niya, I'm not happy. Yon. Yung may kasunod to na parang, I'm not a saint at I'm not a devil neither. Sabi niya ganyan. Parang nalulungkot din siya dahil nga sa nangyayari ngayon, siyempre Batangas din, di ba may instances na apektuhan, di ba? Lahat naman na buong bansa naman. Di ba? Kaya ganon. Di ba? Tsaka... Tapos pupunta ka pa sa Batangas, ilulunurin kita doon sa baha. Oo, ayoko doon. Di ba? Wala nang baha sa Kapitolyo. Walang baha sa Kapitolyo. Uy, pero naloka ako Iniiwas mo lang kami sa... bumabaha sa Manila ha. Ang linis ng tubig ha. Na-impress ako doon sa mga cleaning drive ni Isko ha. Yes, di ba? Pero bumaha pa. May nagbaba. Hindi nga kasi nga, di pero at least ang baha Ayun lang naman malinis. natanong siya. Tapos meron siyang sinusunod na meron siyang governance, transparency, tatlong
Kita mo, bagay. di na maalala yung isa. Hindi kasi ako nagtanong doon. Next time di na to iimbita. Ang tinanong ko kasi yung nagagalit ka ba Ate B? Di ba? Tinanong ko yung sinabi niya, kung galit ka sa akin, wala akong magagawa. Ayaw niyang naapektuhan siya, kaya ayaw siya magalit. Sa buhay daw niya ngayon, balik sa politika, sabi niya, black is black, white is white. Wala namang gray area. Ayoko rin sa iyo. Kung mahal mo ako, mahal din kita. Nabasa ko lang At hindi ngayon. totoo na 700 Nabasa ko lang ang ngayon. kita. Sabi ni Doja Cat, pag si Dinjo na nagkalibro ang title, di ba? Pag I hate books. Ay, wag hindi. Wag naman. I hate books. Ito nga. Isa sa magandang nangyari doon sa Manila International Book Fair. I love Marami pa rin mga tao talaga, at especially yung mga young generation ngayon, na mahilig, gusto pa rin palang magbasa ng libro. Yes, I will agree. Yeah, di ba? Kasi papurihan naman natin yung mga Alam mo, naghihilig natuwa ng din ako. libro. Kasi, totoo ka. Yeah. Sinabi ko to kay Alan D. Kaya Alan, tama ba Alan? Sa'yo ko ba sinabi? Alan nga ba? But anyway, pagdating ko kasi doon muna ako akala ko sa ground floor. Yung kay Sir Ricky. So, nakaikot pa ako. Natuwa ako, ang daming tao, ang dami pa rin. And that was Friday, no? Friday. Pero tama ba Friday? Friday. Yeah. Saturday, mas grabe ang dami. Bumalik ka ng Sabado. No. Kwento lang ni Alan Policarpio. Kasi nagkapabili ako sa kanya ng book ni Dan Brown, yung bago, The Secret of Secrets. Di ba na daw? Sold out na, naloka ako. Samantalang sabi ni Jonelle Estilior, ang dami-dami pa nung Friday. Wala akong mabili ngayon, pero hopefully sa labas meron. Magre-reprint, oo. But ayun nga, nakakatuwa na nandun pa rin naman pala. Nandun pa rin yung love ng mga karamihan ng mga nandun, obviously. Especially yung mga bata ngayon talaga, yung mga nag-aaral. Kasi ang haba ng pila, So sana yan ang talagang wag mawala. Kasi when we go to bookstore, let's say National. pero hindi, hindi maganda yung sinabi mong walang sa National books. Bookstore or sa mga fully book, compared before na talagang ang daming book. Ngayon talaga halos minsan mga materials na yung mga tinitinda, di ba? School supplies. Mas marami pa yung kaysa sa book na nakakalungkot. So, at least andun pa rin naman pala. May interest pa rin. At yun ang nakakatuwa dito sa pangyayari to. Ang daming mula ka na, yung sa Book na TV, mga iba pa, yung sa GMA, kay Joel Cruz, kay Kuya Ricky, lahat. May mga bumibili at nabibenta at yung libro. Metro Manila Film Festival. Ayun. I-launch nila yung Coffee Table Book. Oo, na napakabigat pero parang napaka-worth it naman. Ano na naman yan? Meron na naman pero sana hindi mawala yung pagmamahal ng tao sa libro. Yan yung mga Kasi bagets. kailangan ibalik yung reading ng tao, reading habit. Okay. Sige, balik mo. Dali. Sana yung Manila International Book Fair, hindi lang once a year. Yeah. Kung kaya na every quarter, go. Every semester kumbaga, Ito. Ito mga rally para ibalik ang Aldab. Panagutin si Arjo. My goodness. Sayang hindi ko pala na-send sa inyo. Sana na-i-ano nyo. Yung video. Parang may mga rallyista na, dito pala nanggaling yung di ba parang sinasabi nila na sa September 21, aware ba kayo doon? Yes. Na para magkakaroon ng malaganap na rally. Kaya lang, ang tanong kasi, sino ba yung nag-spearheaded nung mga yon ng rally na yon? Iba-ibang grupo. Parang meron kasing grupo sa Luneta. Sa UP nagsimula nung Sabado. Eto nga UP, mukhang UP nga to. Merong nababasa ko EDSA Shrine. Merong EDSA Shrine. Tapos, parang nga UP. Tapos, pero ayokong baka mamaya mabali ako. Sa UP nandiyan dyan si Pia Wurzbach. Then, nakalagay doon, may mga placard na, may nakalagay. Saka talagang sinisigaw nila. Parang, ibalik ang Aldab, Arjo panagutin, Nakakaloka. So, well, anyway, siguro ang take ko naman dito, unang-una po, mga kapatid, may asawa na si Maine. May sarili-sarili, ilang beses na namin sinabi dito, di ba? Kawawa din naman yung dalawa. Kawawa din naman si Alden, para may konting damay or something. Si Arjo naman po, bagamat yes, isa siya sa parang, may iimbestigahan ba? Most likely. Siyempre. Isa siya at saka sabi rin ni Adjo, di ba magpa-file sila ng legal action Yes. At saka open naman yata siya na ipakita yung lahat. Oo. So, bigyan din natin ipakita lahat. Hindi naman yung pakita daw lahat. Hindi naman yun. Kundi yung kanya lahat mga kasi gusto ipakita. assets siguro. Kagaya ni Bakit hindi pa ba naipakita?
Si Iano Congressman pa lang, Roman Romulo pa lang ang Nagsabi, nagsabi. napapakita niya. May iba akong nakita eh. Anyway. Ay! So, tingnan din natin, di ba? Let's nakita ko rin. let's give them the benefit of the doubt silang Nakita lahat. mo na rin? Kasi unang-una yung nagsabi na kumbaga nag-whistleblower. Hindi ka din sure. So, bigyan natin silang lahat pero sana talaga may kahinatnan. Yeah. Lalo ngayon, nagsalita na si PBB ang Pangulo na kahit daw ang kanyang pinsan na congressman na si Martin Romualdez ay kung talagang implicated o madadamay, ay walang sasantuhin dahil nagbubuo na nga siya ng committee na walang kinalaman sa politika pero malalaman natin yan. Okay mga Marites! Minamadali mo Ito talaga, nating susunod na chika at chika of the week brought to you by Ugbo 24/7! At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamarites dahil hindi ninyo po pagsisisihan yan. Dahil sa Ugbo 24/7, sure na sure, solve po kayo dito. Ugbo 24/7! Ito. Namin nag-aabang. Senator Jinggoy Estrada pinagpiesan sa SOCMED matapos ang paratang sa kanya ni Roby Tarosa. Mr. Fu? Mayos Ako ba yan? ka. Ako ba yan? Oh, mayos ka, I think Roby I have to Tarosa. go. Charot lang. Hindi, ito na nga. Pinagpiestahan talaga si Senator Jinggoy dahil dito sa Hanash at sa post nitong si Roby Tarosa. Si Roby Tarosa ay dating model, tapos nag-artista, tapos naging concert producer. Ngayon ay nasa ibang bansa daw itong si Roby Tarosa. Tapos meron siyang pinost na parang after nitong mga hearing o during itong mga hearing, iritang-irita to si Roby at may inireveal siya tungkol kay Senator Jinggoy. Umano na naging dahilan ng break-up nila ng kanyang ex na ang kanyang ex ay lalaki din. Although hindi niya sinabi dyan. Hindi niya sinabi. Pero siguro naman. Klaruhin mo yan. Hindi niya sinabi, pero siguro naman doon sa mga sumunod na mga statement, alam naman natin na lalaki ang pinag-uusapan. No? So, syempre, hindi ko nababanggitin kung ano pa yung mga statement. Lalaki ang gender. Yes. So, hindi ko nasasabihin kung ano yung mga salitang ginamit ni Roby. Pero syempre, medyo talagang nakakapanirang paano ba? Lalo pat isang senador. Hindi ko magamit yung puri pero mapanirang Ayun na nga imahe. Yun. Panirang dangal. Actually, pwede ngang magdemanda si Senator Jinggoy. Malamang. So ngayon, wala pang pahayag mula kay Senator Jinggoy. May lumalabas kasi na reels na sinasabi ni Senator Jinggoy na magdemanda ako, marami siniraan niya ako, etc. Pero hindi yun. Di tayo sure. Hindi yun kay Senator Jinggoy mismo. Hindi, si Senator Jinggoy yun, pero he was referring to ibang issue. Ibang issue. Kay parang naman ang ano ngayon. Kay Hernandez. Yeah. Kasi nung pinanood ko, eto ba talaga? Kasi yun ang ginamit sa mga reels Tapos magkita ko gano'n, bilang niyang binanggit na yang si Hernandez, gumanon siya. Yan. So, yung nakaaway niya yun yung nakaaway niya dun sa hearing. So, na ibinalik sa kustodiya ng Senado. Mula sa from Pasay City Jail. So, yun. Sa utos ni Senator Soto ha. So ngayon, madaming mga netizens na nanganak yung issue. At naglabas ng napakaraming kung ano-ano mga memes na nirelate doon sa statement ni Roby Tarosa. Tapos naglabasan pa nga rin sila ng mga di umano'y pagkakaroon ng sakit. Sa ano ba tawag doon sa sakit na yon? Wala ko alam. Ano ba? Kana naman to. yung nga ba yon? Wala ko alam dyan. STD? Hindi. Hindi, Almoranas. Oo, ng lumang-lumang issue pa. Tapos, pinapakita rin yung mga video na, alam mo yun na medyo may kalambutan ang mga sagot. Tapos yung mata, pagtataray niya na lahat ina-associate nga sa pagsasabing may kabadingan nga ito. Kaya may double life na tinatawag itong si ating senador Jinggoy. Ako naman, dahil personal ko din naman siyang kakilala at kaibigan, may mga pagkakataon na kasama ko rin. Actually, na-reveal ko na dito sa Marites Basta ang alam ko. Wala ka man nare-reveal. Ito na nga sasabihin ko. Ang mga,
with all due respect kay Kumaring Presi ang kanya asawa, puro mga babae ang hilig na, pagkasama ako, ewan ko lang. Yun lang ang sinabi ko. Hindi ako nakikisaw-sawa, sinabi ko lang. Kasi kawawa naman si Senator Jinggoy kung puro pinupuksan na gano'n. At least sinasabi ko, may isang magpapatuloy na, hello, mga Marites. Nambababae po siya. Ako naman, kasi yan talagang for libel yung ginawa ni Robbie. Totoo naman. Kay Senator Jinggoy, lilinawin ko talaga to. Tama. Di ko hahayaan kung talagang, lalo na kung walang katotohanan, di ko hahayaan na magkaroon ng ganitong imahe. Lalo na may pamilya at may mga anak siya. May mga anak ni sa senator. Marami siyang lilinawin nga lang mula dun sa sinali siya dun sa nakakatanggap sa skandalo, sa flood control issue na yan. And ito pa, yung kanyang sexual identity. Yeah. Tapos ang nakakaloka dyan, yung iba rin, tinitingnan daw yan na parang diversionary tactic di umano para malihis yung usapan doon sa flood control. May mga ganun. Kaya mas dapat maging di ba yung sinasabi ng ibang netizen sabi, ako, nagaganyan, ini-issue yung ganyan para makalimutan kunwari yung ganun. Pero alam mo, ito din pala. Sinasabi tuloy na pag mababasa mo din, komento ng mga netizen na parang, kasi ang tapang-tapang mo, may ganun din naman. Sorry po, quote and unquote, ang yabang mo. Ang taray-taray mo. Naghahamon ka, o ano ka ngayon. May mga ganyan. Kaya parang sinasabi nila nakahanap ka ng katapat mo. Parang ganon. Kasi nga, syempre kapag nasa hearing siya, hindi naman makalaban yung mga tinatarayan niya o niyayabangan niya umano. So parang dito, bumuelo dito sa issue na to na walang kinalaman doon sa iniimbestigahan, walang kinalaman sa pagiging politiko niya o pagiging senador niya. So tinira talagang sa personal na level. Ngayon, pero yun nga, kung alam mo nasa naman. kanyang burden of proof. Siya ang makakapagbigay ng patunay dito. Pero babaero yan charot. Thank you sa ating 1.3 live viewers, mga Marites. Okay, mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Mga Kamarites, nais namin po kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Sali na nga kayo dyan. Sasabihin na naman ng iba dyan. Wala namang nagla-like, mga hanger lang o mga freeloader. Nakapin po ang link sa ating live ngayon. At pwede na kayong sumali dyan. Kaya huwag rin nyo makalilimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Janine Gutierrez nag-celebrate ng anniversary. Excited naman na mapanood ang Quezon. Yes. Yan, ikaw talaga. Okay, ikaw palang publicist. Wish ko lang. So pag ako rin nagbabalita, publicist din ako. Ano ba? But anyway, nakausap namin si Jericho Rosales dahil isa nga siya sa naging reader kay Sir Ricky Liz. So, yung sa maikling chikahan, syempre, mas ang pinag-usapan actually, yung kanyang movie na ipapalabas na ngayong October 15, ang Quezon. Napakasipag kasi ni Ekong i-promote itong Quezon talagang sa kanyang social media, talaga pumupunta siya sa iba't ibang provinces. Mga eskwelahan. Mga eskwelahan, yes, talagang. So, siguro it's something to look forward talaga. It's the same production ang TBA Studios and director din, di ba? Si Direk Gerald Taro na gumawa ng General Luna at Goyo. Yun. So this time naman ay si Manuel L. Quezon na buhay o kwento na gagampanan nga ni Jericho Rosales. Sa interview, nabanggit ni Eko na hindi pa niya napapanood yung movie. Kasi gusto niya, pag pinanood niya, parang siguro sa premiere night na. At saka buong-buo siguro talaga. At feeling ko, di naman niya sinabi, pero feeling ko baka gusto niya, nasa tabi niya si Janine. Naman! Habang pinapanood to. Ayan Eko Nina. Anyway, dahil nga kakaselebrate nila ng anniversary, natanong yung tungkol sa anniversary nila at makikita mo sa glow ni Eko. Diba? Makikita mo yung
kung paano magbago yung expression niya, yung mukha niya. Alam mo, he's very much in love. Sabi ko nga kay Echo, alam mo, ano ka ngayon, parang super in love. Parang bumalik yung in love ka. Saka bumata siya, no? May ganun din. Tapos sabi ni Jericho, kasi daw, kailan naman siya sa pagiging pribado. Totoo naman din. Pribado pagdating sa kanyang love life. May naibabahagi siya, pero mas marami talaga siyang yung tinatago o for them lang. At ngayon sabi niya, but siguro itong anniversary nila, feeling niya it's something, it's a beautiful thing. It's something to share. Oh. So yun. So ganun niya kaano. Tapos naaliw lang ako, tinanong ko, pero kumusta naman yung nasapak? Sabi niya, loko yun eh. Sabi ko, loko ka raw dyan yun. Yun. So, abangan natin sa October 15 ang Quezon. Okay, ito naman mga Marites. Judean Santos, pinakabatang Hall of Famer bilang Best Actress sa MMFF. Page D. Yes. So si Juday, nandun nga siya kay Sir Ricky Lee, which is 3 o'clock pa lang, or before 3 pa lang nandun na siya sa SMX. Hinintay na niya yung pag-launch naman ng Metro Manila Film Festival doon sa 50th book. Yung coffee table book. Yung coffee table book na napakakapal na. Grabe, ang kapal. Uy, kasi 50 years na naman. Actually, gusto ko magkaroon ng copy kasi hindi ako nabunot dahil hindi kami nag-register. Aray ko. Hindi muna. So, ang bigat, parang gusto ko rin magka-copy pero parang ayoko magbit-bit. Alam mo yung ganong feeling. Nag-compile. Pero maganda, ang ganda ng books. For me kung lalo na kung mahilig kayo sa local movies or sa film in general, try to have a copy of this book. Kasi, kumbaga, siya, collector's item. Na yan. Kasi pa yan kay Noel Ferrer. Incorporate lahat yun yung 50 years ng Metro Manila Film Festival since its inception. Ayan, yun nga. So, si Juday ay, siyempre, very proud siya and very happy dun sa recognition na ibinigay sa kanya. Kasi 3 times Best Actress si Juday sa MMFF. And so, she was considered one of the Hall of Famer. At ang tatlo lang. Hindi naman. Tatlo ang una. Tapos, siyempre, hanggang sa... Hanggang 12. Pero ang difference pala ng MMFF sa ibang mga like FAMAS, di ba pagka naging Hall of Famer ka na, hindi ka na pwede manominate? Hindi ka na pwede manominate. Ililuklo ka sa iba, magiging Hall of Famer din. Kaya sa FAMAS, Circle of Excellence. Hindi ka na Hall of Famer. Circle of Excellence. Hall of Famer ka na. Kumbaga, nabigyan ka na ng award. Pero, parang hindi ka na Hall of Famer ka na nga. So hindi ka na ba nominate sa category? Pero dito sa MFF pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Yes. Kaya may pag-asa ka pa, Tapos, parang kanina kasi nabasa ko, nag-post ang ating kapatid na si Jimmy Escala. Sa kanya ko kasi nabasa. Pero baka may mga iba pang posting. Na parang nabasa ko rin yan. Oo, parang naku-question na bakit daw, parang kinu-question yung pagkapanalo ni Juday. Hindi pagkapanalo, yung induction. Pagbibigay sa kanya ng Hall of Fame. Yes. Yun. So, na parang 3 award pa lang, pero bakit na Hall of Fame na? Tapos, ang kinukwestiyon bakit si Ate V ay hindi kasama dun sa binigyan ng recognition, samantalang 5 yata ang Best Actress na ni Ate V sa MMFF. Tapos parang na-question din na baka daw, ito ay, inano ko na lang tinamarize ko na lang yung kabuuan ng post. Parang baka daw kaya nabigyan ng Best Actress o ibinigay kay Juday yung Best Actress dun sa MMFF 2024 para pasok na, 3 na at mabigyan ng Hall of Fame. May ganon. So, syempre... Ano sagot ni Noel? Of course, I asked Noel and... Noel Ferrer. Noel Ferrer. Para sa kalaman ng lahat, siya yung parang spokesperson ng MMDA, MMFF committee. Okay. So, ang ginawa niya, naman siya. Kapatid. Sinagot naman niya, at wait lang, asan ba yung sagot niya? Nasa kanyang Facebook. Hanapin natin. Maganda naman ang kanyang sagot at nalinawan naman. Kasi for sure naman, hindi naman, tingin ko din naman, kahit hindi ko pa alam na una, hindi naman iisnaban ng MMFF si Ate B. Go. Ako may komento rin ako dyan. Go. Kung talagang dapat siyang bigyan, di ba? Which is, ito na. Basa ko. Sabi niya, sana, wait lang. O iba yung sinasabi niya. No.
Nabasa akong iba. May nabasa akong Wait iba. na, kapatid. Hindi, sinagot niya to. Nabasa ko rin yung paliwanag Sinagot niya. Ayan. Gusto mo bang ako ang magsabi o ikaw Hindi, na wait go? lang. Pasalamatan ko muna si Chrissy Sugabo, $4.99. Thank you. Pakulay niya. Bagay si Chrissy. Ayaw Taga niya. sa si Chrissy. Parang dollars eh. Ay, bongga. Dahil dyan. Hindi ko makita ngayon. Ay, Okay, may anyway. ano. Oo. Wait, kailangan basa to be fair. Ay, meron akong kopya niyan. Ah. O tingin nyo na para hindi tayo pwede maghintay dito ng ano. Tama. Mapagalitan Kasi may sagot tayo. din ako eh. Sinulat ko din kasi yan lalabas bukas. O napuputol ba yung sound? Sabi ni ano, Mariby. Napuputol-putol daw ang sound. Napuputol na naman. O, Patatas Kanto. Patatas Ayan, Kanto. Nicolasa o. Ano ba? Sige, magbasa muna kayo, ha? Si Julie Keda watching from Nagoya, Japan. Ito, baka ito na. Oh. Ito. Ito. Oh, ayan. Ito. Ito na nakita ko na din. Okay. Sabay-sabay pa. Sabi niya, simple answers lang, Jimmy. Siguro hindi na nabasa niya nga at pinadala sa kanya. Our dear Ate V was inducted to the Hall of Fame as Best Actress last 2019 along with Maricel Soriano, who both got 5 MMFF trophies, and Ami Austria who got 3 and Ate Guy who had 8. So ibig sabihin, doon pa lang ay na-induct na si Ate V along with the other actresses ng as Hall of Famer. Then, noong 2019 po yon. Then, second, sabi niya, she was invited. So, invited si Ate V sa MMFF book launch event last Friday. Brian Diamante told Attorney Rochelle Ona that the governor just had a prior engagement. Sayang talaga because we were all there at the MIBF na. We would have wanted her to be there, of course. Ami sent her regrets through Gorgie. Maria had shooting according to her handler. Okay? Tapos pangatlo, sabi nga ni Noel Ferrer, lubog na tayo sa iba't ibang mga issue. Sa bansa, kapatid, tama na ang big words like fan mentality, true merit at selective recognition. Basta truth, fairness, and excellence can be achieved through fact-checking. Sana world peace na lang, ha? So, yon ang kanya naging. Ako may sagot din dyan. Speaking of fact-checking, eto na. Tama po yan, noong 2029 na ma-institutionalize ang pagbibigay ng Hall of Fame sa leadership ni ni Senator Bongo kasi under the presidency of Duterte ito. Tapos may executive committee ang Metro Manila Film Festival through MMDA. So 2019 tama, pero yung mga binanggit na mga actors like si Ami, si Maricel, si Nora Honor, nakasama na diyan kasi nga sa record na nagawa nila. Ang akin lang din, walang question doon. Si Judy Ann won her 3rd Best Actress noong 2024. Kung titingnan mo yung sa calendar ng Metro Manila Film Festival, nangyayari yan every December. So technically, dapat December pa siya i-induct. But since nagkaroon ng book launch, itong 50th Coffee Table Book, sinabayan dyan. Tapos may Nora Honor doon sa iba. Kaya nagtatanong din yung mga tao. Pero ako walang question doon. Ang kini-question ko ngayon, Mr. Noel Ferrer, kumpare, yung sinasabi nito, hindi label ninyo kay Juday na the youngest Hall of Famer Best Actress sa Metro Manila Film Festival. For the record, ang dapat na nakakuha ng title na yan ay si Miss Nora Honor. Because Nora Honor got her 3rd Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival in 1982 when she was only 29 years old. Si Juday nung manalo yan, last December 2024, 46 years old na po si Juday. So 29, ang layo naman sa 46. At ang mga sumunod pang nakapag-record dyan, may record dyan, nandiyan dyan, nasa libro yan. Ami Austria, 33 years old. Si Ate V, 36. Maricel Soriano was 42. Tapos, ako, personal ko din itong tinatanong, bakit hindi man lang, nandoon na si Lot-Lot, bakit hindi man lang na-invite si San Christopher de Leon who had 7 Best Actor Awards. 7 Best Actor Awards sa Metro Manila Film Festival na dapat kung binibigyan ng papuring ganung Hall of Fame, kasama dapat siya along with the Cesar Montano, tapos sina Aga Mulak and the rest of the actors na nandoon sa listahan. Yun lang, ang akin dito, yung pagbibigay ng titulong The Youngest, kasi
Best actress naman talaga siya at Hall of Famer naman siya, pumapasok siya dun sa kategoryang yun. Kaya lang yun nga, minsan, di ba Rose, at inaano natin, lalo libro yan, sana ito tayo tinatakwil natin yung mga sinasabi natin nung araw na ginagawa ito ni na Marcos, ganyan, nire-revise ang history. Wag namang ganun kasi ang linaw-linaw ng record. Ate Guy won. Although nakawalo na siyang Best Actress, nanalo po, nakuha ni Ate Guy yung third Best Actress Award niya when she was only 29 years old sa Himala in 1982. Tapos the rest may mga sumunod pa na hindi na nga, si Juday nga, 46 na po siya nang makuha niya. So, paano naging youngest yun? Yun lang yung tanong ko. But yung issue na pagbibigay, klaro yan, malinaw yan. Kasi yun nga ang nakikita doon, Rose and Danoy, na parang ano ba to, may publicity slant o ba't lalo pat nandun si national artist Nora Honor na parang isinabay pa sa kanya na considering si Nora, nakasabayan na din niya noong 2019 pa nang institutionalize nga itong Best Actress Hall of Fame na ito. Baka kasi si Juday was also labeled as young superstar. Ayun. Napinagtabat kasi dahil superstar I'm sure may niya, sagot superstar. dyan or kung na-miss or kung ano man, I'm sure Or may hindi sagot na-verify. dyan. Dapat sagutin talaga yan. Pero wala, ang hindi naman yun ang kine-question yung pagkapanalo, kundi yung pagbibigay ng title na young guest. Hindi totoo yung young guest. Mali Pero yun. kasi kapatid, yung sa lumabas na post ni kapatid na Jimmy, ang kino-question doon talaga yung Yun. Hindi ako sumasakay doon. Kumbaga iba ang kino-question mo. Ang tinatanong kong kalaruhin at dapat sa iaayos is yung pagbibigay ng titulong Young Guest Hall of Famer. Tapos ako naman tingin ko, yung mga binanggit mo like sila Yetbo, yung mga iba pa, hindi tayo sure baka mamaya na-invite din yan, tapos hindi lang... Binanggit sa nabasa ko doon sa mga binigyan kasi ando doon sina Ricky Lee, Joel Lamanga, Joel Reyes, etc. Wala talagang Christopher. Kahit doon sa una, walang Christopher Del Leon. Wag naman kasi kung tutusin next to Nora Honor, may 8 awards si Nora Honor. Si Christopher had 7. Hindi, baka nga na-invite. Dami mo, di ba? Parang hindi na-invite o hindi ano. Baka, hindi ko sinabing hindi na-invite. Pero sabi ko, knowing na nandun si Lotlot de Leon, na ama ni de, baka nga kako, na-invite din o nasabihan, hindi lang din pwede. We don't know. Yung sagutin parang yan. si Ate V, di ba? Akala na isnab or hindi na-invite. Hindi. Pero nasabihan ako naman hindi ko masasagot yan kasi sina Brian ng may eight issue yan. But the thing is, nandun kami hanggang 8 o'clock. Oldest na lang kasi pagtalunan. Hindi naman. Ako lang naman, hindi yun Jun. Ang akin lang, i-correct lang. Kasi baka magkaroon, kawawa din si Juday Kasi baka, di ba, baka isipin na ganito tayo. Kaibigan din naman natin si Jun. At deserving naman siya. Di ba? Oldest na lang. Yun lang. Let's see ito. Alamin natin yan. Okay. Yeah. So maliwanag ang mga nasa record. Sa fans ng Astin at Andres. Ang Eto layo. Layo. Kasi, Ate Guy, Ate V. Ito naman. Kasi nga, Astin. sila rin ngayon, di ba? Sila nandiyan pa rin sila. Pero eto ngayon, dahil nga, yung trailer nila sa loob ng 24 hours, Iba? 17 million. Wow! Iba? Paano ba nalalaman? Magkakabview niyan. Paano ba nalalaman yung view ng Iba? 17 National million? artist, Nora. Binibilang nila. May tagabilang niya na 1, 2, 3, 4, 5. Yun, nangabuti ng milyon. 17, di ba? Parang SB19, di ba? Oy, happy Mas birthday, streaming. Kapitan Pablo. Nag-birthday ka Sabado. Ako, ewan ko, di Diba? ba? Ano ka ba? Yeah. SB19, ka-80 natin yun Kahamahalima. Kay Zach na ngayon, tsaka Ben and Ben sa Boys Kids. Lumabas na simula na ba? Simula na, galing-galing nung Iba si nung June. dalawa. Pero kaya paano na po ito Ashton tsaka Oo Andres? nga, yun na nga. Kaya nga muna, di ba? Kasi sisingit mo yung, yung trailer, Pablo, may yung trailer pala. Kailan ba yung minamahal? Sa September 24. Di ba? Mauna ba yan Before. kaysa dun sa isa ni-report mo? Ano yung ni-report? Quezon? Hindi, isa pa, last week. Uy, Wala minamahal pa lang. ni-report, di ba? Wala ba siya ni-report? Wala Wala pa pa bata? ni-report. Baka TV. Sandaan to flowers yung para kay Luna. Isandaang... Bula-bula. Bula. Isang daang... Ayan na. Sabi ni Alan Diones, invited si Boyet at Ami, sabi ni Tito Gorgs, pero hindi sila pumwede nung Friday. Yun nga, tingin ko, marami dyan. I'm sure, gusto nila yan na mas the more maraming stars mas bongga. Tsaka dapat, baka nga, ako iniisip ko, baka naman sa December 2025, sa December, baka may separate induction para dito. Kasi hindi lang po mga aktor yan nandiyan yung mga writer, director. Again, walang question. Kaya
Kaya ako tinitingnan ko, kaya lang siguro na dun binigay kay Juday last Saturday because nilaunch nga po yung Coffee Table Book. Oldest na bilang, lang kasi. bilang Yung siya, nangyari. ano, bilang Yes. siya yung, ano bang tawag sa Diba? kanya? Kaya yung kumbaga, Golden Best Actress yes, winner. kumbaga siya yung pinaka-recent winner. Oo, tsaka siya natapat doon sa 50th year. And speaking of MMFF, na-extend po ang kanilang deadline Yes. sa Oo. Finis Ano na, end of the month. End of the month na. Yung yun. September, Diba? na-instead. Dapat ngayon ang deadline, September 15 kaso. Puro nga dahil nga nakiusap yung mga gusto sumali. Kaya mag-recess muna tayo, di ba? Recess! Yes. Oo, di ba? Oh, nagpakulay si Hernani Malapitan Guimapang ng $4.99. Thank you Pangalawa po. na niya yan. O, pangalawa na niya. Hernani! Ngayon, today? Ay, Oo. thank you. Pangalawa na, Okay naman daw yung sounds kayo talaga. Ano may mga putol-putol na naman kayo? Si Ana Fileo nagpakulay din ng 149. Si Asan Ana siya? Fileo ba to na Ana Fileo? Yes. Hello, Ana. Hello, Nakita Ana. rin kami Totoo? sa ano. Yes. Ana Fileo, Yes, hello. alam mo, kinaaya ko nga siya mag-guest Oh. dito. Sabi niya, naabutan ko rin. Anong sabi niya? Natatakot. Sabi mo, natatakot ka? Important Kaya matatakot. Nakita kami din sa ano. I-workshop mo Wait, kami. nagkita kami sa book launch ng Metro Manila Film Fest. Napaka-sexy. Halika na dito, niya Ana. ngayon. Ang ano, sabi niya, nung daw na, pag nasa US ba? Tama ba ako, Ana? Pag nasa US siya, ito daw yung nagiging ano niya. Wow. Watch talaga. Oh, talaga nanonood yan. Thank you Dalawa naman, siya Tia. ang kapatid natin. Oh, si Ina nandito. Tina yung Martin, di ba? Oh, pareho naman. Di ba, Di ano Ana yan? coach. Acting coach yan. Acting coach. Acting At coach syempre, yan. napakahusay na ang tawag Si sa Ina, ganon. si Ina ay mas bata. Oo. Mga nepo ano rin niya, mga nepo kids din niya. Ano yung si Ana ibig sabihin, Fileo hindi ay Oo. Mga orchestra, galing sa ano yung eh. singer or Operatic operatic Camerot, singer. oo. Mga ano yan eh, mga- Opera singer. Mga galing sa mga, kumbaga breed. Mahusay. Yung mga Yes breeding na. nila iba. Charot. Yan. Mag-guest ka na dito. Halika na, Ana. Salamat sa pakulay. Thank you. Thanks for watching, Marilu. Saka si Jade Piom Quijano from Las Vegas. Tita Mayumi, Popsicle, okay na yung Yeah. sound. Ayan na sinabi niya, pag nasa New York ako, kayo ang companions ko. Sabi Sige. niya. Salamat. Thank you, Thank you. Ana. Yun. Love it. Ang hirap mag-secure ng Ang ticket sa sexy. SB19 with friends. Oo nga. Ang alam ko wala na, ubos na. Yung mga malalayong lugar na lang ang ano. Mhm. Si Jade Quijano, hello from Las Vegas. Oo. Mhm. Walang masama kung gay man or hindi si Jinggoy. Ang issue ay kung nangurakot din siya or hindi. Actually, Tama totoo din naman. May punto siya Yun nga doon. kaya nga sinasabi natin parang nililigaw daw kasi. Wag naman ganun. Ay! Diyos ko, Jinggoy. Si Crazy Zugabo na ano nyo na ba to? 4.99? Oh, Thank you. Si Tita Mayumi, wag na mag-comment sa Dragon Ball ni Mr. Fu. Naku, Mr. Fu, eto Sabi nakita ko lang kaagad. Oh. Ni Teodora Loberiano. Oh. Beyond Bar sa Netflix. Korean drama maganda. Ay, naku, Oh. yun ay Yeah. sign. Kanina ko pa Series po siya yun. kino-convene. Oo. At sabi ko pa nga, kung hindi niya magugustuhan, ililibre ko siya. Naku, hindi sasabihin ko, hindi ko Uy, nagustuhan. magugustuhan mo yun. Pagre-reflect sa pagkatao ko. Yeah. Gusto Thank you ko for yung watching bonapit yung Peach sarap. Sky from Ang gaganda ng mga Turkey. niluluto. Yeah. Si Pagrit naman po from Scotland, always watching you every Monday and Thursday, si Rose Cataroha. Thank you, 1.4. Yan, Sido from Kuwait. Naku, may tanong si Marcelita from UK. Anong sa inyo sa interview ni Claudine na parang confirm niya na si Na? Vanny Gandler ang third party ng breakup nila Julia at Gerald? Diba, Babalita. binalita na natin dito yan kasi nga 'di ba nasa isang gym sila tapos doon sila nagpapangita kasi bilang si Vanny ay talaga namang Englishera din at ano ha? Kinonfirm ni Claudine. Hala, Claudine ha? Eh, bahala siya At nag-confirm. sabi niya, meron daw siya mga valuable babies. Oo, hindi. Mahilig talaga siya sa ano. Itong si Nanonood talaga siya ng volleyball. si Gandler from Ateneo na tapos sa isang gym nagpa-practice kasi si Gerald, report ko dito yan. diba? Dala silang nagpapangita doon pero walang kaalaman. Pero may gym si Gerald, di ba? Ang kinonfirm ni Claudine, alam na natin, di ba, Rose?
Diba? Ano daw siyang Magte-testify yan? siya. Oo, Isa na siyang ano. Diba? Basta anyway, wag na natin. Maraming salamat, Ading Adormeo. Mas mahaba to. Nagpakulay ng 2.79 Canadian dollars. Thank you, Ading. Thank you, Ading. Ay, ito nga sinabi ko nga po Oo. kanina. Sabi ni Annalisa Jangayo, hello po, have you guys seen yung pagbasa ni Michael V sa book launching ni national artist Ricky Lee? Oo daw. Talagang napatunayan ni Michael V na Michael V is really a comedy. Matagal na po Correct. yung Yung confirmed. binasa niyo yung tungkol, Yes. Joel Lamangan ba yung doon? Parang ginaya niya or what? Oo, yes. Napakahusay niya. Parang Joel Lamangan and Ismael Bernal. Impeach, enemy spotted, raw, sasabi natin sa kaso ni Arnel Pineda, yung Bausi. Korte po yan. Hayaan nyo na yung Meron korte ba? naman niya. Bausi. Arnel Violence Pineda? against- Oo. Arnel Pineda ng Journey? Violence against. Nabasa ko to, violence against. Okay. Ayun lang. Nabasa ko lang sa PEP na hayaan nyo na lang po yan. Nasa korte na yan kung reklamo yan eh. O sabi ni RCM, sana daw yung 17 million views online, sana mag-reflect sa box office. Correct. Sabi ni Tita Sana. Mayumi nga dahil nga pakulay siya ng $499 US, di ba? Dami-dami nagpakulay. Uy, marami Thank na you. tuwa sila. Si Salamat naman Tita sa inyo. Mayumi. Sabi, 4.99. may tanong si Maricar Opalali. Oh. Talaga tinanong niya, Miss Rose, curious lang po, di po ba Finance Department ang nagbibigay ng budget sa mga government project? May possibility po ba na mapatawag ang dating Finance Secretary na si Tony Lambino? Hindi siya secretary, parang assistant o USEC. Hindi naman siya yung Oo, mismong di siya. secretary. Dati. Kasi ngayon si Ralph Recto ang secretary. Sino ba yun? Dati, hindi siya. Yung budget sa Department of Hindi siya? Budget, di ba? I'm not sure kung what department. Siguro may finance. Sabi niya, pero finance. hindi secretary. pero Baka USEC or... mga ganyan. Pero part pa rin siya ng finance. Naging part siya ng isang Si sangay Tony ng... Lambino ba yung singer yan? Smoky Smokey. Mountain. Okay. Isang sangay ng pamahalaan. Nasaan na siya ngayon? Ito na. Ayun nga. Nandun nga. Ito na mga Martes. Balita naman si Donalyn Bartolome. Wow! Pinuri ng International Vlogging Community, Prop. Oo. Ano ito? Ito yan, recently lang yan sa kanyang post nung September 13. Ano ginawa Kasi niya? nga binigyan siya ng parangal or karangalan ng Septimius Award. Yan, bilang Best Content Creator. Sa Amsterdam yung ginawa. Ang ganda nung pinalakpakan siya at pinuri ng international vlogging community. Kasi yung pagdedicate niya doon, sinabi niya doon na kinonect niya sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga content na ginagawa. Oo, pakita niyo yan. Kasi ang ganda yan eh. Walang nagsasalita, no? Ikaw ang nagkakalita. Anyway, sinasabi niya dyan Ano ba yung vlog na yan? Award vlogger siya? yan. Saka jowa siya ngayon ni JM De Guzman. So anyway, ang nakakatawa kasi sa kanya, sinabi niya na, nasan ba yun? Yan. I've always believed that prevention is better than cure. Yan dapat. While we hope and continue to push our government to do better with regards to our flood control systems, we're also taking actions with planting trees and bamboos. Kasi nga in-encourage siya, isang tree nga lang naman na itanim mo, buong mundo, makakaano sa amin lahat. Ang maganda dyan kasi naging matapang siya at na-relate niya yung pagiging content creator niya sa pagbigay niya ng award, sa flood at saka sa pinag-uusapang issue ng bayan. Kaya pinalakpakan siya ng international community. Kaya palakpakan din natin kasi bongga rin naman. So, Tama na yun. kung may kinalaman doon sa kanyang Palakpak love na life lang. ngayon, hindi natin alam na yan. Tanong natin kay JM De Guzman. Kasi sila pa ba? Ewan Alam ko ko sa sila kanila. pa. Para naman hindi Alamin interesado mo. makinig ng dalawa na to. But anyway, congratulations Donalyn Bartolome. At least, nandun ka, Amsterdam, nirepresent mo yung bansa at nabigyan ka nga ng ganyang karangalan. I love Amsterdam. Wow, the Netherlands. I love Pakula that Eleanor place. Fernandez, $19.99, diba? Dami nang papakulay dahil ang gaganda ng Oo, news. diba? Thank you. Thank you. Ito nga mga Marites, Casey Concepcion, aktibo na muli sa UN World Food Program, Mr. Fu. Yes, ito na nga. Kasi hindi maliwanag kung bakit siya nawala doon sa UN World Food Program. Pero winelcome siya ulit. Para nakalagay, welcomes back, yun ang sabi. At binigyan siya ng titulong National Goodwill Ambassador by the United Nations World Food Program. So, ang kanyang... Sampurado yan niluluto niya.
Parang hindi gulay green eh. Hindi, parang tinola, Day. Ah, Kaya nagluluto, halata. So eto na siya. So isa sa mga una niyang pinuntahan Mga munggo. bilang Tinola ambassador nga kasi may gulay-gulay. ay ang Bangsamoro. Tsura Oo. pala. So ang Barangay. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao in southwestern Philippines. So ayan, tapos nag-tree planting din siya dyan at yan na na-meet niya yung mga bagets at medyo matagal na siya hindi nagpo-post tungkol doon sa mga charitable activity. So eto, nagbabalik na nga siya bilang National Goodwill Ambassador by the United Nations World Food Program or UNWFP. Matagal na niya maganda ginagawa naman. yan. Syukran, saan kaya yan? Syukran. So, congratulations naman Casey. In fairness naman talaga, lagi siyang may mga ganyang mga aktibidades na Correct. nakakatulong sa humanity. Question. Wow! Ito na siya ngayon. Mas payat siya ngayon ha. Kung recent ito ha. Mukhang, oo nga. Oh, Yan diba? Bongga. O yun. Ito mga Martes. Bea Alonso, Deadma's engagement item pero mas masaya ngayon. Yes, may nilaunch ang pamilya niya na isang activity or something na nandoon itong si Vincent ko na kasi napapadalas na nga ang sighting sa kanila, kapwa pamilya, chuchu-chuchu plus out of town. Nasaan yung magkakasama yung nanay niya na sabi nga, may nagkasakit ba yung nanay niya? Kasi parang sinasabi doon mabuti naman daw nakakalakad na yung nanay niya. Kasi parang may kapatid din siyang, di niya nakita yon yung ganung post. Tapos may statement siyang nilabas na parang sinasabi niya kasi inassume na nga nating lahat, pati ako, charot, na parang engaged na siya dito kay Vincent ko. Pero sinabi niya, I really want to focus on my personal life, being private right now. Parang feeling ko ang dami kong natutunan sa lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay that I really want to keep my personal stuff really private this time. Alam mo, nauunahan pa ng lahat ng mga tao yung mga pangyayari sa buhay ko. I have nothing to clarify and I want to keep things private. O, ayan na. Yan, Private, tama na. Oh. Feeling ko talaga magiging magiging misis ko. Hindi, mas feeling ko na rin. Kana naman. At feeling ko magiging private si Bea ngayon. Ang apelido! Bakit? Wala lang. Ibang ko naman yan. Kaya nga. Oo nga. Total logo Oo naman. nga, no? Bigla ko talaga. napaisip. Bea ko. Ay, hindi naman yung tunay niya Hindi, pangalan eh. Fresh, pronounce. May ano pangalan niya? Hindi Feel na good. collect Ayan, Feel Good. si Something Tony something. Lambino, director managing ng Bangko Sentral. Ay, ang taray. Assistant Secretary of the Department of Finance. Dati. Ngayon. Sabi ni Lin YouTube. Ngayon? Oo, Okay. Di ba? Meron, finance related. Di ba? Si Rosemary Franco. Ano ba tayo? Ano ba tayo? Hindi Rite? na, tapos na. Ano to? Tapos na. Syukran pala. Ibig sabihin, syukran, thank you thank you. yata. Tinatanong kasi saan nyo. Okay, mga Marites, busog na busog ba kayo sa aming mga balita? Gutom na. Gutom na ba kayo? Ako, di pa rin Okay, ako mga kumain. Marites, yan po isang linggong Chismis! Chismis!